I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding. Merong isang virus na naman ang pinag-uusapan ngayon at alam kong pagod na po tayong lahat, no? Tapos, ito na naman, maulit na naman ba yung mga nangyari nitong mga nakaraang taon? Eh, hindi ko masasabi sa inyo yan, hindi naman ako fortune teller, no? Pero online, makikita natin sa mga jokes at mga memes, pinag-uusapan ng mga tao itong virus na sinasabi ko sa inyo. At ginagawa na lang katatawanan yung takot at hirap na na-experience ng buong mundo dahil sa lockdown nung nakaraan. Pero ibahin mo tong panibagong virus na to, ha, dahil ang pag-uumpisa po nito ngayon, no, malapelikulang binabantayan at pinagmamasdan ng buong mundo. So sa talakayan po natin ngayong gabi, meron tayong dalawang katanungang sasagutin. Napakasimple lang. Number 1, ano ba tong hantavirus na to? Delikado ba siya? Matagal na ba siya? Bago lang ba siya? Nakakamatay ba siya? Paano siya kumalat? Kumakalat ba siya? At pangalawa, ano yung kinalaman ng cruise ship na ito sa pagkalat daw ng virus? Bakit binabantayan siya? Huminga na kayo ng malalim 30s, ha, dahil yung kwento natin tatakbo na para bang isang climax episode sa isang thriller film. Kung bakit, umpisa na natin. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor, were not infectious. Hindi natin pwedeng umpisahan yung kwento na hindi mo na nalalaman kung ano ba tong hantavirus na tinatawag. Kasi malaki yung papel niya doon sa kung bakit crucial yung cruise ship doon sa kwento. And disclaimer lang, hindi po ako eksperto, ha, pero kukunin natin yung ating impormasyon direkta mismo sa WHO or World Health Organization. Doon po sa kanilang article online, nakalista doon yung key facts tungkol dito. Ang sabi, ang hantaviruses daw ay grupo ng mga virus na dala ng mga rodent, ayan, daga, at maaaring maging dahilan para magkaroon ng malalang sakit ang isang tao. To which, nakukuha daw natin kapag in contact tayo sa mga ihi, dumi, or laway ng mga ito. Sabi rin dito, na ang infection galing sa hantavirus maaaring maging cause ng maraming mga sakit pa, including of course, ayon sa kanila, severe disease and death, malalang sakit at kamatayan. So from here, it's safe to say na hindi po talaga siya biro. Ayon dito sa WHO na sa Americas, ang hantaviruses daw ay maaaring maging cause ng tinatawag na hantavirus cardiopulmonary syndrome o HCPS, which is isang severe o malala na respiratory illness na merong fatality rate na 50%. Ang taas po nun, di ba? Dito na papasok ngayon yung Andes virus. Sabi nga, di ba, grupo ng virus ito. Itong Andes virus, matatagpuan po sa South America. At dokumentado po ito ayon sa kanila, ha, i-quote lang natin, is a currently known hantavirus for which limited human-to-human transmission among contacts has been documented. So I guess, gets nyo na kung saan tayo papunta dito, ha? Yung Andes virus, isave nyo na yan. Eto na,
Doon sa treatment part ng articles po, sinasabi na wala pa raw licensed specific antiviral treatment or vaccine para sa antivirus infection. Yung care daw, mostly supportive, no? Inaalagaan na lang or binabantayan for close monitoring at minamanage yung respiratory, yung paghinga, cardiac sa puso at kidney complications. Sabi nila na yung early access daw sa intensive care kailangan naaagapan agad, ganon. Kapag clinically indicated, nag-i-improve naman daw yung outcome. Kailangan na mabilis. Particularly for patients with hantavirus, cardiopulmonary syndrome. So hindi ko na po papahabain yan ha. Hindi po ako doktor. Hindi ako scientist. Pero I guess yan yung pinakasimpleng explanation na maaari kong maibigay sa inyo. But for now, I think naiintindihan natin siya. Just enough para malaman natin kung ano ba yung nangyayari doon sa cruise ship. Lilipad tayo ngayon papunta dyan. MV Hondius Hantavirus Outbreak. April 2026. Last month lang. 2 weeks ago nga lang eh. Nagkaroon ng outbreak ng hantavirus infection sa MV Hondius na tinatawag. So isa po siyang Dutch na cruise ship. At ngayon, naiintindihan na natin yung infection po ay identified as Andes virus, yung pang human-to-human connection. Rare case po ito, human-to-human spread. So gets nyo na, no? Pero lilinawin ko lang din para hindi po tayo nag-fear-mongering ha. Hindi tayo nagpapakalat ng takot. Na dati nang meron to, nakikita ko, no? Maraming beses na rin siya nangyari in the past. Sabi nila na mababa lang daw po yung risk ng isang epidemya dahil sa rarity nito. So, siguro kailangan na rin natin tanggalin yung fear natin na magkakaroon ng lockdown ulit. Limited lang daw yung spread sa mga taong na-observe na meron ito sa mga previous outbreaks. Hindi naman porket outbreaks is isang buong bansa. Maliliit lang. Sabi nila na meron itong tinatayang sakay na 150 passengers, yung MV Hondius. Isa siyang weeks-long na polar cruise. Matagal siya doon. Gano'n naman yung mga cruise eh. At ito yung timeline po ng buong pangyayari. Gusto ko kasi na mas maintindihan nyo. Mag-uumpisa po ang lahat April 1 to May 5. Nanggaling po itong barko mula Ushuaia, sana tama po yung pagkakabanggit ko, noong April 1. Actually, may mga larawan tayo dito kung saan makikita natin no, yung mga destinations niya. And at this point, meron daw 175 na pinagsama-samang mga passengers at crew. Pag cruise ship po, matik, may Pilipino dyan eh. Titignan natin mamaya kung may mga Pinoy po ba dyan ha. Anyway, 5 days later, April 6, dito nagkumpisa yung lahat, no? Kasi merong isang lalaki na 70 years old na Dutch na nagpakita ng sintomas ng virus na ito. Siya po yung kauna-unahang namatay doon sa mga sumakay at namatay siya April 11, 10 days after no April 1. Nung puntong to, inattribute nila ang pagkamatay sa generic natural causes daw. Siyempre, matanda na rin, di ba? Tapos by April 13 to 15, huminto naman po yung barko sa Tristan da Cunha. Nasa loob pa rin po yung bangkay nito ha. Cruise ito eh. Siyempre, gumastos po lahat ng mga taong nakasakay dyan. Destination po nila lahat yung mga binabanggit natin. April 24, nung tanggalin yung bangkay nitong Dutchman papalabas sa barko, which was 2 weeks after his death. Dumating po yung sasakyan sa St. Helena. Yan yung next nila na isa namang British overseas territory. And I think dito mag-uumpisa na yung parang conflict or yung kaguluhan. Or for me, kung bakit siya naging international news ngayon. Kasi pag embark po ng mga pasahero, meron namang, pangalawa na to ha, isang 69 years old na widow ang sumakay ng eroplano, pagbaba po dun sa barko ha, papunta naman ng South Africa. Kumalat na yung mga balita na 30 raw yung nag-disembark. Ang dami nun, no? So, tinatrace po nila. Nakikita ko po, no, iba-iba yung mga numbers dyan. I think nagkukumahog na rin po kasi sila na i-contact tracing itong mga to. Which sounds familiar, di ba? So, babalikan po natin yung widow. April 26 siya nag-board sa flight KL592 mula Johannesburg papuntang Amsterdam. Pero, tinanggal po siya sa eroplano dahil meron daw siyang isang medical na kondisyon. 45 minutes po siya na nasa loob ng eroplano. And I think gets nyo na kung bakit natin dinidiscuss to kasi maaari na naapektuhan din yung mga tao na nakasalamuhan niya doon sa eroplano. Namatay po siya sa isang ospital sa South Africa which is nung araw din na yon. So medyo makokonect na nila to sa unang kamatayan doon sa cruise ship ha. Speaking of which, babalik tayo sa cruise ship. Next destination. Mula St. Helena, pumunta naman ng Ascension Island na tinatawag ang barko.
April 27 na umalis ang MV Hondius sa Ascension Island. At May 2, merong isang German na babae ang namatay on board. Backtrack tayong konti ha. 2 na po yung patay sa barko at 3 overall yung galing sa barko. Kasi hindi naman namatay sa barko yung pangalawang namatay, di ba? And I think, naaalarma na rin po sila nito. Pag 2, syempre hindi na coincidence yan. Meron nang may mali. Kailangan ng alamin. May 8, kahapon po ito, nung finifilm ko to, no? Nasa barko pa rin daw yung katawan nito at dito na nag-umpisa ang kaguluhan. Kasi, outbreak identified. Dahil sa pagkamatay ng German na babae, na-identify na nga nila ito bilang isang outbreak. Kasi hindi lang isa di ba? Alam na nila, aware na sila, at sinabihan nila ang lahat ng mga pasahero na maglimita ng close contact. Gumamit din daw ng mga hand sanitizer. Sounds familiar. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na hala, parang thriller film na yung eksena di ba? Kasi imagine, kunyari isa tayo sa mga pasahero dito. Siyempre iisipin mo, alam mo mamatay ba tayong lahat? Malala ba tong kumakalat na sakit? Nahawa ba tayong lahat nito? Ano ba tong sakit na to? And most of us hindi naman alam kung ano yung hantavirus, di ba? And more importantly, papabain ba tayo dito sa cruise ship? Yan yung nangyayari ngayon, hindi pa po sila nakakababa habang pinifilm ko po ito. Saan kaya tayo bababa, di ba? Meron bang bansa na papayag na i-unload tayo lahat? Yun din talaga yung mga nasa isip ko po nung magumpisang lumabas sa balita to kasi nakakatakot naman po talaga. Mapapraning ka talaga dyan. And for that, itutuloy natin ang kwento. May 3, nagdak na po itong cruise ship sa Praia na kapital ng Cape Verde. Sabi ng mga otoridad na nagpapadala na sila ng mga medical supplies. Ayan na, busy na sila. Saka yung mga opisyalis din daw na sumusuporta doon sa cruise ship. Maingat yan. Tapos itong Praia po mismo, pinaigting nila yung mga safety protocols, especially dun sa port, no, kung saan nangyayari yung lahat bilang precautionary measures. Syempre, ayaw naman nila na kumalat ito dun sa kanila. Etong gobyerno po ng Cape Verde, gumawa sila ng parang isolation area, hiwalay. Doon mangyayari lahat. Yung mga pumapasok na doktor, mga gamot, or whatever na kailangan ng mga nasa loob ng cruise ship. Kailangan po na mahigpit yun kasi paano kung makalabas yung virus, di ba? And at the same time, itong South Africa naman, nagsagawa na rin sila ng contact tracing dun sa babae kanina, di ba? And by May 4, sinabi nila na meron silang isang identified na merong Andes virus. So makikita po natin, nag-spread po talaga siya. Naging outbreak talaga siya. Eto na, hindi kayang i-handle. May 6, nasa Cape Verde ang ship, diba? Sinabi nila na hindi considered na kayang i-handle nito yung scale ng operasyon na kailangan para sa evacuation ng barko. Sabi nila na tatravel dapat ito sa Tenerife. At doon magde-depart yung mga pasahero. Pero sabi naman po ng President ng Canary Islands na hindi niya ito papayagang pumasok sa The Canaries. Hindi rin niya tatanggapin yung barko doon sa Tenerife. And dito, nagigets nyo na yung fear ko kanina na sinasabi ko, hala, papababain ba sila? Tuloy po natin, no? Sabi ng WHO na ang Espanya daw ay may moral at legal obligation i-assist itong mga tao sa loob ng barko. Kung saan marami daw, Spanish citizen. Spanish citizen niya, tapos ayaw nyo alagaan, no? Parang ganon. Although gets naman natin yung presidente po nila dahil at this point, fresh pa po talaga yung fear ng mga tao sa COVID pandemic. Pero knowledge is power. Hindi dapat tayo natatakot sa mga bagay na alam naman natin, di ba? At mga professional naman po itong mga to, alam naman nila yung ginagawa nila. Kahit dito sa atin, nakakatakot pa rin mo po talaga. May fear, miski ako, may fear pa rin po talaga. Pero wag naman na sanang maulit, di ba? Pansinin nyo na kada virus, binabalita na po talaga ngayon. Talagang pinapanood ng mga tao. Thankfully, wala naman po kagaya ng COVID. That being said, ito na yung tanong ko kanina, no? May mga Pilipino ba dyan sa MV Hondios? At may article po tungkol dito. Ang sabi, 38 Filipinos on board the MV Hondios. 38. Ang dami po niyan. Sa nakikita ko, puro crew members po ang mga to. Marami po Pilipino talaga yung nagtatrabaho sa mga cruise ships. Maraming Pilipino ng pangarap magtrabaho sa cruise ships. In fact, yung tatay ko nagtrabaho din po dyan before nung bata ako. Meron at meron po talaga kasi usually, ayon din sa kwento ng tatay ko, gustong-gusto talaga nila yung trabaho ng mga Pilipino sa mga cruise ships. At tama nga ako kasi 38 sila. Medyo madami-dami.
Ang tanong, may infected ba doon sa kanila? Ayon naman po sa mga articles online, wala sa mga ito ang infected at lahat po sila ay nasa magandang kondisyon daw. Thankfully. At ayon sa mga interviews nila, isa lang ang gusto ng mga kababayan natin, no? Makaalis dun sa barko at makauwi sa mga pamilya nila. Na sure ako, nag-aalala lang po lahat, no? Pero syempre, hindi naman sila paaalisin agad dyan. Ang tanong muna is ano yung kailangan mangyari? Sabi nila na kailangan muna mag-undergo ng proper medical procedures bago may uwi. Siyempre, baka kung meron, baka mahawa din sa atin sa Pilipinas, di ba? Ayon sa Migrant Workers Secretary na si Hans Dakdak. So, speaking of Filipinos, ano naman kaya ang ginagawa ng DOH dito? Maaring iba na po ang takbo ng balita kapag na-upload namin to, no? Pero as of the writing of this story, medyo nagkakagulo pa po, no? Medyo marami pang nangyayari, hindi pa alam kung saan bababa, no? Anyway, sinasabi ng DOH na monitor at nagpe-prepare sila for the hantavirus. We have been checking on our laboratories. We have the PCR machines which we used back in the pandemic. We just have to change what you call the primer. Sabi nila na ang bureau ay direktang nakikipag-coordinate sa mga counterparts nito sa ibang bansa through International Health Regulations or IHR. Parang the way I see it, parang GC, gano'n. Parang GC para alam kung saan may pupunta, saan na ba yung virus, mga gano'n. Which is, I think, for the contact tracing aspect there, I can be wrong, pero parang ganun ko siya nakikita. Yun yung metaphor ko sa kanya. In line doon sa mga kababayan natin, sabi nila, once the authorities there have certified that they are okay, that's the only time that they will also follow a very strict protocol which will be released by the WHO soon on how they can be flown back safely. So mahabang proseso po. And again, with dignity back to the home country. Ito rin ha, may mensahe rin po sila sa mga kababayan natin. Kasi marami talaga sa atin napapraning po talaga. Pagod na, ayaw na, suko na. Hindi na natin kaya lahat ang panibagong pandemic po. Diyos ko. So, hindi mo maiwasan na yung mga tao talaga grabe yung emosyon at reaction sa internet. At ito lang po yung sabi ng DOH. Nothing is being hidden. Walang tinatago. Wala naman daw silang itinatago. Sabi nila na lahat ng necessary at available information tungkol sa virus at sinishare naman daw sa publiko. And online, available naman lahat di ba? Sabi nila na so far, wala naman daw disinformation tungkol sa outbreak na to. Sa COVID, Diyos ko, napakarami po. Pero nagbigay sila ng payo sa mga nakikinig. Ito, makinig din kayo. Just in case. Wala naman dito sa atin pero makinig kayo. Cleanliness is essential. I think given naman na yun. Pero ito raw ang dapat nating itanim sa ating kokote para makaiwas tayo in case kumalat man ito. Or actually, hindi kumalat to prevent man lang ba? Which again, sinasabi ko na, very unlikely naman daw. If we are going to clean our surroundings, especially if you suspect that there are rodents, may mga daga sa bahay and you can see their droppings, yung dumi nila, please do not dry sweep. Huwag daw walisin ng ganun-ganun lang. You should not allow dust to fly around. It's actually better to use wet rag. Ay, ganun pala yun, no? Para nga naman kumapit dun sa tubig yung mga hindi na lumipad, masinghot o kumapit sa atin. Use gloves on your cleaning and use wet rag to wipe off the excrement of the rats. O yan, lalo na sa amin, Kamanava po. Diyos ko, ang dami pong daga dun sa amin. Lalo na pag baha, naku, makikita mo po yung mga daga. Talagang nandun po sa mga baha. So, ingat kayo dyan, ha? Yung mga taga-Kamanava, mga kapitbahay ko dyan. Anyway, grabe, no? Para na po tayong may nasa puso lahat, nakaunting kibot, takot na takot talaga tayo. Hindi na talaga kasi natin kaya yung isa pang lockdown ulit. Although, nililinaw ko, pangatlong ulit ko na to, na unlikely po ito. Hindi mo lang talaga maiiwasan na nandun talaga yung trauma natin. Parang PTSD, ganon. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nandun pa rin talaga yung effect sa pagkatao natin, sa mental health natin. Alam mo, marami sa atin nahirapan makipag-usap ulit sa tao after pandemic. Totoo yan. Lalo-lalo na yung mga Gen Z, Gen Alpha. Diyos ko, kung meron man po magandang effect, isa lang nakikita ko magandang effect nung lockdown is natuto kami na mag-work from home. Ito editor ko simula na nag-pandemic, hindi na kami nagkita. Kasi kaya naman pala. Hindi pa siya napapagod magbiyahe, hindi pa gumagastos sa transportation. Wala, nabanggit ko lang din. No? Pero balik sa lockdown, kung ako yung tatanungin po, ayoko na talaga. Yung ekonomiya natin, hindi na rin po nakabaho. Ala, Diyos ko. Ay, nako. Tama na. Awat na. Which brings us to our question of the day, no? Knock on wood muna tayo bago ako magtanong.
bago kayo sumagot. Pero, eto na. Mag-like, subscribe at notification bell at itag nyo ako sa mga stories ninyo na nanonood kayo. Message kayo sa Instagram. Binabasa ko po lahat yan. Ito na yung tanong ko ha. Sa tingin nyo ba, may experience ulit natin yung lockdown sa lifetime natin ngayon? Huwag naman sana. Gera na experience na naman natin. Nakakalokang lifetime ito. So, yun lamang po. Ito si Clarence III at ito ang aking kwento.